Have you ever felt invisible? Yun bang pakiramdam mo, nandyan lang sila pag may kailangan sila sa'yo. Pero pag ikaw yung may kailangan, wala na sila. Loneliness is more than just being alone. It is the feeling that nobody really sees you. Nobody hears you and nobody chooses you. Sa Genesis, may isang babae na nakaramdam ng loneliness ng lubusan. Ang pangalan niya ay Hagar. Hindi siya asawa, hindi siya pinili, hindi siya Israelita, siya ay isang alipin, isang dayuhan, isang babaeng ginamit para magdala ng anak, tapos tinaboy papunta sa desierto. But here's what makes her story very powerful. Sa gitna ng buhangin, ng luha, ng abandonment, ng lahat ng pinagdaanan niya, siya ang unang tao sa Biblia na nagbigay ng pangalan sa Diyos. At hindi siya nakalimutan ng Panginoon. At baka ngayon, kailangan mong marinig ang kanyang kwento. Si Hagar, ang babaeng nakita ng Diyos. Samahan niyo po ako. Si Hagar ay isang Egyptian servant ni Abram tsaka ni Sarai. Hindi pa Abraham tsaka Sarai yung pangalan nila during that time. In Genesis chapter 16 and 21, makikita natin ang kwento niya. Noong unang panahon, normal sa kultura ng mga taga-ancient Near East na kapag ang asawang babae ay baog, pwede niyang gamitin ang kanyang aliping babae para ibigay sa kanyang asawang lalaki nang sa ganun ay magkaroon sila ng anak. At yung magiging anak nun ay ibibigay sa asawang babae, tapos yung alipin ay walang magiging karapatan para sa kanyang anak. Sobrang sakit nun, di ba? The child would belong to the wife, walang magiging parental rights yung alipin para sa kanyang anak na iniluwal. At dahil di magkaanak si Sarai, ibinigay niya ang kanyang alipin na si Hagar kay Abram. And in Genesis chapter 16, verse 3 to 4, so after Abram had lived 10 years in the land of Canaan, Sarai took Hagar the Egyptian, her servant, and gave her to Abram, her husband, as a wife. And he went into Hagar, and she conceived. Nabuntis ngayon si Hagar. Sa kultura noon, ang pagkakaroon ng anak ay simbolo ng blessing at favor. Kaya nang mabuntis siya, medyo nagbago yung tingin niya ngayon kay Sarai. Medyo nagkaroon siya ng pride ng onte. Aba, nabuntis ako. Tapos itong master ko, hindi. At ang sabi ng verse 4, when she saw that she had conceived, she looked at contempt on her mistress, Sarai. Na para bang mas mataas siya dahil nagkaanak siya. Kaya nagalit ng matindi ngayon si Sarai. In verse 6, then Sarai dealt harshly with her and she fled from her. Pinagmalumutan ngayon ni Sarai. She dealt harshly. Imagine, buntis ka. Malayo ka sa sarili mong bansa. Wala kang pamilya. Alipin ka. Inaapi ka. Ngayon itong si Hagar, tumakas ngayon siya papunta sa wilderness. Lumakad siya sa disyerto. At sa wilderness nun, delikado yung kalagayan niya. Una, mainit. Pangalawa, walang tubig. Sino mag-aalaga sa kanya doon? Tapos mayroong mga magnanakaw noong unang panahon. Pero mas pinili niya na magpunta na lang sa disyerto kaysa apihin siya ng ganun katulad na nangyayari kay Sarai. At ngayon sa verse 7 to 10, habang nasa disyerto siya, ang sabi ng Bible, nakita siya ng Diyos. The angel of the Lord found her by the spring of water in the wilderness. May balon bigla sa gitna ng disyerto. Doon siya kinatagpo ng Panginoon. At ngayon tinanong siya ng anghel. And in verse 8, Hagar, servant of Sarai, where have you come from? And where are you going? Ito yung tinanong ng anghel ng Diyos sa kanya. Tinawag siya sa pangalan, kilala siya ng Diyos. Tinuring siyang tao, hindi bilang isang alipin. Yung sakit na naranasan ni Hagar mula kay Sarai ay pinalitan ng Diyos ng pangako at seguridad. Kasi sabi niya sa verse 11, you shall call his name Ishmael. Magkakaanak ka na lalaki, and you shall call his name Ishmael because the Lord has listened to your affliction. Ang ibig sabihin ng Ishmael, God hears. And in verse 13, ito yung pinaka-powerful na part, ang sabi ni Hagar, so she called the name of the Lord who spoke to her, you are the God who sees. Sa Hebrew word, ikaw si El Roi. Truly, here I have seen him who looks
after me. Isang alipin, isang babae, isang Egyptian, sa gitna ng loneliness niya sa wilderness, she declared that you are the God who sees. Nakikita mo ako. Sinabihan siya ng Diyos, bumalik ka kay Sarai, magpakumbaba ka. Siyempre, para mabuhay ang kanyang anak. At piniling bumalik ni Hagar. Minsan, hindi agad binabago ni God ang sitwasyon, pero binabago niya ang puso natin. Bumalik si Hagar, pinanganak niya si Ishmael, pero hindi natapos doon. Pagkalipas ng ilang taon, matanda na sila Abraham. Tinupad ng Diyos ang pangako niya kay Abraham at Sarah na magkakaroon sila ng sarili nilang anak. At yun nga, si Isaac. Ngayon, nagkaroon ng tension. Sabi ng Genesis 21 verse 9 to 12, when Isaac grew up, was about to be weaned, Abraham prepared a huge feast to celebrate the occasion. But Sarah saw Ishmael, the son of Abraham, and her Egyptian servant Hagar, making fun of her son Isaac. Nako! So she turned to Abraham and demanded, get rid of that slave woman and her son. He's not going to share the inheritance with my son Isaac. I won't have it. Sabi ng verse 11, this upset Abraham very much because Ishmael was his son. But God told Abraham, do not be upset over the boy and your servant. Do whatever Sarah tells you. For Isaac is the son through whom your descendants will be counted. But I will also make a nation of the descendants of Hagar's son because he is your son too. Sabi ng Panginoon, gawin mo yung sinasabi ni Sarah, Abraham. Una, dahil si Isaac ang pinangako ng Diyos sa kanila. Medyo nagkaroon kasi sila ng mga maling desisyon. Si Ismael yung naging bunga, pero bagamat ganon, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Para mawala yung tension sa pamilya, dahil sa kultura nila noon, ang panganay ang magiging tagapagmana ng lahat, di ba? Halos lahat ng authority mapupunta sa kanya. At pag nandun si Ishmael sa picture, talagang matindi ang tension between Hagar and Sarah. At ang sabi ng Diyos kay Abraham, sundin mo yung sinasabi ni Sarah. And in verse 15 to 16, Abraham got up early the next morning, prepared food and a container of water, strapped on Hagar's shoulders. Then he sent her away with their son, and she wandered aimlessly in the wilderness of Beersheba. Medyo masakit itong moment na to. Isipin mo, pagkatapos ng lahat, bigla kang paaalisin. Nung narinig ko rin to, parang hindi ko maintindihan kung bakit sinabi din ng Diyos yun kay Abraham. Pero alam niyo, ito ang exciting part. Naubos yung tubig nila. In verse 15 to 16, when the water is gone, she put the boy in the shade of a bush. Merong bush, merong puno sa gitna ng wilderness, parang kay Elijah, di ba? Lumalaban yung puno na yon. It's a symbol of resilience. Then she went and sat down by herself about 100 yards away. I don't want to watch that boy die, she said, and she burst into tears. Hindi niya kayang makita yung anak niya na mamatay. Ito yung ultimate loneliness na pwedeng maramdaman ng babaeng ito na pagkatapos siyang tanggalin, pagkatapos siyang paalisin, pagkatapos siyang pakinabangan, tapos yung anak niya mamamatay pa, hindi niya makakaya yung loneliness na to. But in verse 17 to 18, but God heard the boy crying, and the angel of God called to Hagar from heaven, Hagar, what's wrong? Do not be afraid. Huwag kang matakot. God has heard the boy crying as he lies there. Go to him and comfort him, for I will make a great nation from his descendant. God hears. And in verse 19 to 20, then God opened Hagar's eyes. She saw a well full of water. She quickly filled her water container and gave the boy a drink. And God was with the boy as he grew up in the wilderness. He became a skillful archer. He settled in the wilderness of Paran. His mother arranged for him to marry a woman from the land of Egypt. Binigyan pala ng Diyos ng mas magandang landas ang mag-ina na to. Mas maayos at mas magandang buhay. Hindi na isang bahay na puno ng inggitan at selos, kundi isang buhay at bahay na magkasama sila ng maayos ng kanyang anak. Tinupad ng Diyos
ang pangako niya kay Hagar na magkakaroon siya ng anak. Mabubuhay ito and he will make him a great nation. Kahit hindi si Ishmael ang promised child, ang compassion ng Diyos para sa mag-inang ito ay nandun. Nakita niya ang loneliness ng dalawang ito. Ano yung mga bagay that we need to remember in times of loneliness sa pamagitan ng story na ito? Number one, in times of loneliness, remember that God sees you. Nakikita ka ng Diyos. Si Hagar ay nagtagumpay sa loneliness nang makilala niya ang Diyos bilang El Roi, the God who sees me. Walang lingid sa kaalaman ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Kahit sobrang lawak ng universe, ang sabi ng Bible, bilang niya ang bilang ng iyong mga buhok. Kilala ka niya. And sa Genesis chapter 16, buntis si Hagar, tumakas siya sa pagmamalupit ni Sarai, mag-isa siya sa ilang, walang pamilya, walang proteksyon. Pero nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi niya, ikaw ang Diyos na nakakakita sa akin. Sa kultura noon, ang mga alipin ay walang halaga. Pero pinakita ng Diyos na nakikita niya kahit ang isang Egyptian slave girl. Sabi ng Psalm 34 verse 18, the Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Ang loneliness ay kadalasang pakiramdam na walang nakakakita o nakakaintindi sa'yo. Pero ang unang hakbang na dapat mong ma-realize that God sees your situation. Hindi ka invisible sa Diyos. Kapag feeling mo wala nakakaalala sa'yo, tandaan mo, God is El Roi. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, alam kong nakikita mo yung sitwasyon ko. Itong mga pinagdadaanan ko, itong naranasan ng pamilya ko. Sabihin mo lahat sa Kanya, magpakatotoo ka sa Panginoon. Ilapit mo ito sa Kanya. Loneliness loses power when you remember that God sees you. Pangalawa, in times of loneliness, God speaks to you. Hanapin mo ang kanyang salita sa gitna ng kawalan at sa gitna ng kaguluhan. Hindi lang nakita ng Diyos si Hagar, kinausap pa siya ng Panginoon. Sa Genesis chapter 16 at 21, 2 beses nagsalita ang Diyos kay Hagar sa disyerto. Sabi niya sa 21 verse 17, God heard the voice of the boy. At ang sabi niya, fear not. Ang disyerto ay lugar ng desperation, pero sa disyerto rin ang naging lugar ng revelation ng Diyos sa kanya. Kung babasahin mo yung Bible, makikita natin in the wilderness, kinausap ng Diyos si Moses, kinausap ng Diyos si Elijah, kinausap ng Diyos yung iba't ibang Bible characters. Even Jesus Christ experienced those moments in the wilderness. Ang loneliness ay hindi abandonment. Minsan ito yung divine appointment ng Diyos sa buhay mo. Sa panahon ng pag-iisa, dun mo pinakamaririnig ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Huwag mo punuin yung sarili mo ng social media in times of loneliness. Maglaan ka ng oras sa salita ng Diyos. Tanungin mo, Lord, anong gusto mong ituro sa akin sa sitwasyon na ito? Because loneliness becomes growth when you listen to the Word of God. So in times of loneliness, God wants to speak to you. Pangatlo, in times of loneliness, remember that God is not done with you. Hindi pa siya tapos sa'yo. Ang balon na nakita ni Hagar ay patunay na ang Diyos ay hindi pa tapos sa kanyang kwento at hindi pa tapos sa pangako niya kay Ishmael. In Genesis chapter 16 verse 10, sinabi ng anghel ng Panginoon sa kanila, I will multiply your descendants exceedingly. Sabi ng verse 18, I will make him a great nation. Yung balon na nakita nila sa gitna ng disyerto, hindi yung random rescue ng Diyos. Ito yung simbolo ng pangako ng Diyos sa kanila. Kung namatay si Ishmael sa disyerto, mababasag ang salita ng Diyos. Pero ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Sabi ng Lamentations 3 verse 22 to 23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ang balon ay ebidensya na hindi pa tapos ang Diyos sa kanyang pangako sa kanila. Sa panahon ni Abraham, ang balon ay isang napakalaking kayamanan, lalo na sa gitna ng disyerto.
'Di ba? Yung mga balon nga nung unang panahon, pinag-aawayan yan eh. Pinapangalanan, pinapamana nila yan sa susunod na henerasyon. Nung oras na yun, pinakita ng Diyos kay Hagar, gusto kong tuparin ang pangako ko sa inyo. Gagawin kong isang malaking bansa ang bata na ito. Hindi pa tapos ang Diyos sa kwento mo sa mundo na ito. Kumbaga sa pelikula, episode lang ng buhay nila Hagar yung naranasan nila. Sabi ng Jeremiah 29 verse 11, sinabi to ng Panginoon sa mga Israelites nung sila ay nasa exile for 70 years. Sa kabila ng pinagdadaanan ninyo, tandaan ninyo, for I know the plans I have for you, saith the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Hindi ibig sabihin na dumadaan tayo sa seasons of loneliness ay inabandon na tayo ng Diyos. Minsan, ito ang ginagamit ng Panginoon para katagpuin niya tayo at makita natin na nais niya na tayo ay abutin. Sabi ni C.S. Lewis, God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains. It is His megaphone to rise a deaf world. We have a God who sees, mga kapatid. Our God is El Roy. Nakikita ka ng Diyos. God bless you and may this lesson be a blessing to all of us. Ingat po kayong lahat and please subscribe to our channel.